Magandang umaga sa atin lahat. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Ngayong umaga magsisimula tayo ng isang panibagong series. Atin munang iwanan panandalian ng 1689. At ang series natin na ating pong pag-aralan ay tungkol po sa simulain ng Ebanghelyo. The beginning of the Gospel. Ang simula ng Ebanghelyo. Kung titignan natin yung busilak ng madaling araw, pagsikat ng araw. Ang unang sikat nito ay ito'y nagbabadya ng isang pag-asa mula sa madilim na gabi tungo sa bagong umaga. At mula sa kadiliman tungo sa umaga, magkakaroon ng buhay. Magkakaroon ng pag-asa, magkakaroon ng iba't ibang kulay ang bawat bagay. Ito'y nagigising at nagkakaroon ng kulay at pag-asa ang tao. Ganyan din ang simulain ng Ebanghelyo. Pagsikat ng Ebanghelyo, pagdating ng Ebanghelyo, mula sa kadiliman, sumisikat ang liwanag ng pag-asa. Nagkakaroon ng kulay ang buhay ng tao. Nagkakaroon ng pag-asa. Nakikita ang lahat ng bagay na hindi makita sa kadiliman. Nalalantad ang lahat ng bagay na maganda at totoo. At nalalantad din ang mga bagay na masama. At yan ang kadakilaan ng pagsibol ng Ebanghelyo. Napakalaga po na tayo po'y mamulat sa liwanag ng Ebanghelyo. Now, aklat po na ating sisimulan po ng series is about the book of Matthew. Ang aklat po ng Mateo ay unang aklat ng bagong tipan na kung saan detalyadong sinasasay rito ang buhay, ang pagtuturo, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ito'y iniugnay kay Mateo na siyang tagapagsulat ng aklat na ito upang ipahayag sa bayang Israel na ang kanilang inaasahang tagapagligtas na hari mula sa angkan ni David ay dumating na at ipakilala sa kanila. Ang kasamang palad nga lamang, hindi nila tinatanggap na si Kristo ang matagal na nilang inaantay na anak ng hari na siyang magliligtas sa kanilang buhay. At ito po ay malaking pag-asa sa atin. At ito ang layunin ni Apostol Pablo na isa sa mga 12 apostol na dating tax collector, isang makasalanan, isang itinuring na kaaway ng sariling bansa sapagkat naglilingkod sa mga bayan o sa bayan na umaalipin sa kanila. At ito'y nasulat matapos po ang kamatayan ng ating Panginoon, muling pagkabuhay. Ito po ay nasa taon na 60 hanggang 80 Anno Domini or the Day of the Lord, of the Year of the Lord. So dito, ang mga bansang Hudyo po mga kapatid ay nakatuon sa kanilang ipinangako. At itong kalagayang ito, sila'y mula sa kadiliman for 350 years from Malachi, Old Testament, sila'y nasa kadiliman at ngayon sumibol ng liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. At dito ipinapakita na ito na ang matagal nang inintay ng mga Hudyo. At ito po ay sadyang isinulat, itong aklat ng Mateo, para po sa mga Hudyo, sa mga mananampalatang Hudyo, at hindi lamang kundi para po sa mga hindi Hudyo. At makikita natin sa ating pong panimulang pag-aaral, basahin natin ang Matthew chapter 1
Verse 1, ganito ang sabi. Ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Napakalalim po niyan, mga kapatid, kung ating susuriin ang history ng redemption from Genesis hanggang sa ating kasalukuyan, ano ang kaugnayan kay David at kay Abraham. Ngunit isang bahagi lang po ang ating pag-aralan ngayon sa umagang ito, at ito po ay tungkol sa genealogy o talaangkanan ni Jesucristo. Ano ibig sabihin nun? Yung pong talaangkanan ni Jesucristo ay katunayan ng katapatan ng Diyos. Ito yung una nating paksa tungkol sa simulain ng Ebanghelyo, ang talaangkanan ni Jesucristo na siyang katunayan ng katapatan ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sapagkat muli binigyan niyo kami ng kalayaang muli kaming magbuklat ng iyong pong banal na kasulatan sa pahina na kung saan aming tutukuyin ang panimulain po ng mabuting balita, ang Ebanghelyo. Kaya Panginoon, samahan niyo kami, tulungan niyo kami ng inyong banal na Espiritu upang sama-sama naming maunawaan ang iyong banal na salita na ito po ay Espiritu na maunawaan lamang sa espiritual na paraan. Kaya Panginoon, patibayin po ninyo ang aming pagkakilala sa inyo at sa iyong Ebanghelyo at patibayin ninyo ang aming pong pangahawak sa inyo pong Ebanghelyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya in summary, mga kapatid, ito pong ating pong pag-aaralan sa Mateo. Ang Mateo, aklat ng Mateo ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng lumang tipan patungo sa bagong tipan. Ipinapahayag na si Jesus bilang Mesiyas na nagtupad sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Sabi ko kanina, ito pong Mateo ay sinulat para sa mga Hudyo. Ngunit ang kaligtasan po ay para sa lahat. So ang layunin natin dito ay upang ipakita kung paano siya itinatag o paano itinatag ng talaangkanan bilang Mesiyas at itinampok ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. So tingnan natin ang 5 hiyas dito sa verse 1. Verse 1 pa lamang, mga kapatid, mayroong 5 diamante na kailangan nating maunawaan tungkol sa talaangkanan ni Jesus Christ. So kasama na rito ang kasaysayan. Dito pa lamang sa verse 1, alamin natin ang kanyang talaangkanan, ang kanyang identity, ang kanyang royal lineage, ang kanyang pagiging maharlikang angkan o lahi, at ang covenant ng Panginoon kay Jesucristo, ang katapatan ng Diyos, at ang pag-asa mula kay Kristo. So tingnan natin isa-isa ang 5 jewels na ito, ang 5 hiyas ng talaangkanan ni Jesus Christ. Again, babasahin ko ang verse 1. Ganito ang sabi, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo. Tingnan nyo, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. So tingnan natin ang kanyang talaangkanan, genealogy ni Jesucristo. Na una, ano ba ibig sabihin ng talaangkanan o genealogy, mga kapatid? Well, sa Hebrew yan ay reshet, bara Elohim reshet, sabi sa Genesis 1:1. At sa Grego ito ay arche. Pero sa English po ay Genesis. Genesis, simula. So, ito pong genealogy ni Christ, this is the genesis of redemptive history. Umuugnay kay Kristo mula sa creation at sa kanyang muling pagbabalik. So, ano ibig sabihin ng Jesus? Ang Jesus po sa Hebreo ay Yahweh. Yahweh. Sa Latin naman is Jehovah. Yahweh, Jehovah, sa English ay Lord. Yan po ang Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng Jesus is the Lord
is Savior. Ang Panginoon, tagapagligtas. Yung tagapagligtas dyan ay continuing. Ibig sabihin, ang Panginoon ay tagapagligtas hanggang katapusan. Walang katapusang tagapagligtas ang ating Panginoon. Yan po sinabi sa Matthew chapter 1, verse 21. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Hindi sinabing ililigtas niya ang buong mundo. Kaya kung atin titignan yung John 3:16, yung sanlibutan doon, in the context po ng Matthew 1:21 is His people. For God so loved the world, for God so loved His people, that He sent His Son, Jesus Christ. Sapagkat dito po sinabi, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, Jesus means Savior forever. Siya po ay tagapagligtas na wala pong katapusan. Christ, ang ibig sabihin ng Christ is Messiah or Kristo. Ibig sabihin, siya po yung binuhusan, siya yung pinili ng Diyos na siyang tagapagligtas sa bayang Israel, sa bayang mga Hudyo. Siya po'y pinahiran, ang Mesiyas na matagal nang hinihintay ng Israel. Now, bilang Kristiyano ngayon, mga kapatid, sa paglalapat nito, bilang Kristiyano, ito ang dapat nating pag-isipang mabuti, sino si Jesus sa ating buhay. Hindi basta lamang sasampalataya, okay, I believe in Christ. Kailangang maunawaan kung sino itong si Jesus na iyong tagapagligtas ngayon. Bakit ka naging Kristiyano? Siya ang iyong tagapagligtas, ang iyong hari, at katuparan ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kung paanong tinupad ng Diyos ang kanyang katapatan, ang kanyang mga pangako, mula pa sa eternity past, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako sa kanyang mga tao. Kaya hindi tayo dapat mabulid sa sanlibutan ito. Hindi tayo dapat dumidepende ng ating kaligayahan kung anong ibinibigay ng sanlibutan, sapagkat ang Diyos ang mag-fulfill niyan sa atin. Kailangan lamang nating panghawakan natin kung sino si Kristo na ating tinanggap bilang tagapagligtas. Now, tignan natin ang maharlikang angkan ni Jesus Christ. The royal lineage of Christ. Ito'y umuugnay sa maharlikang angkan ni David. Yan po ang sinabi sa banal na kasulatan na magkakaroon ng panibagong hari mula sa lipi ni David. Kung ating babasahin yan, 2 Samuel chapter 7, verse 12, ganito ang pagkakasabi. Kapag ang iyong mga araw ay naganap na, ito'y tumutukoy kay David, ikaw ay matutulog kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabangon ang iyong binhi. Sa context na ito, alam naman natin na ang bayang Israel sa panahong yon maraming kaaway. Hindi tumitigil, hindi nauubos ang kaaway na ito. Hanggang sa pagtanda ni David, andyan pa rin. Pero magbabango ng Diyos ng isang panibagong hari upang ipagpapatuloy ang kanyang paghahari sa walang katapusan. Sapagkat ang kaaway natin ngayon is sin, the world, and Satan. Naintindihan ba natin yon? Ang kaaway natin, hindi physical na kaaway, kundi the system of the world, the beauty of the world. Tayo'y nadadala dyan. Imbes na tayo'y madala sa beauty of Christ na nasa atin. Tayo'y nakikisawsaw sa sanlibutan eh. At sa ating pong remaining sin,
Yan po'y atin, kahit wala ang dyablo, magkakasala pa rin tayo because of our remaining sin. Without the world, magkakasala pa rin tayo. Kaya dapat tayong tumingin sa kaningningan, sa kabusilakan ni Jesus Christ sa ating buhay. Pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian, siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. That temple is the temple of believers. At aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. So that's the beginning na tinawag siyang aking anak dahil sa fulfillment na isusugo ng ama ang Diyos na Jesucristo. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo na alam naman natin hindi gumagawa ng kasamaan si Jesus Christ, but siya po yung pumalit ng lahat ng kasalanan ng kanyang tao. At ang pangako ng Diyos, papaluin niya, papatayin niya. Kaya nga si Kristo, namatay po sa puot ng Diyos sa krus ng Kalbaryo because of you, me, and us. Ganun po yung pangako ng Diyos. Verse 15, ngunit hindi ko aalisin sa Kanya ang aking tapat na pag-ibig gaya ng aking pagkaalis nito kay Saul. Hindi siya ordinaryong hari na aking inalis and so on and so forth. Yun po yung pangako. Si Jesus Christ sa linya royal line of David. Savior of the Jews. No, bakit kasama tayo dyan? Mamaya po, malalaman po natin. So ito'y katuparan ng pangako ng Diyos na hari na ang kanyang paghahari hindi kailanman matatapos. So anong kaugnayan nito sa atin? Well, sa atin po, yung ating pagtitiwala kay Kristo, hindi bibig, hindi salita, kundi puso, magtiwala ka kay Kristo. Siya yung hari. At ang paghahari niya hindi matatapos hanggang sa walang hanggan. So magtiwala ka na ang Diyos ay tutupad sa kanyang mga pangako sa iyong buhay kahit sa mga kalagayang tila imposible sa ating panahon. Tila imposible sa ating panahon. So yun po yung pagkakilanlan ni Jesus Christ. The genealogy of Jesus Christ. Then secondly, tignan natin ikalawang hiyas. Ang hiyas ng royal o maharlikang lahi ni Jesus Christ. Nagiging redundant ako dahil napagdiinan ko na si David, si Haring David, pero ulitin ko ang maharlikang lahi ni David. Again, basahin natin ang verse 1. Sapagat ang basis natin ay ang salita ng Diyos. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Yun ang ating ipapaliwanag. Ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo. So nakita natin yung kanyang genealogy, ngayon the royal lineage niya na anak ni David. Anuan, siyang anak ni David. Maharlikang angkan. At alam natin na ito ay pangako ng Diyos. At ang Diyos po ay hindi kailanman ay bibigo ng tao sa kanyang pangako. At nalaman natin na ito'y inaantay ng mga Hudyo. Ang kaso nga lang, dumating na si Jesus Christ, ngunit hindi nila kinikilala. Why? Sapagat inaasahan nila ng kanilang tagapagligtas na anak ni David, isang hari, ay ipapanganak sa palasyo. Ipapanganak na dakilang tao at maraming mga kasandaluhan. Maraming pupunta ron. Lahat ng mga kongregista, mga senador, darating doon para ipagbunyi. Kaso sa sabsaban lang eh. Sino maniniwala nun? Tagapagligtas, anak ng hari, nandyan sa sabsaban. Ang katabi ay mga hayop, mabahong lugar, mapanghi. Kaya hindi nila matanggap si Jesus Christ.
Pero para sa atin, magtiwala tayo. Ano man ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga ipiniliwanag sa atin 1689, the importance of God's providential grace. Sapagkat wala pong pinipili ang kilos ng Diyos pagdating sa providensya. Maring maliit na bagay o malaking bagay, ay gumagawa ang Diyos. At kailangan lamang dito yung faith natin na tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit umaasa, ay naniniwala kahit sa simpleng paraan ng Panginoon upang tayo'y ibangon, gisingin, at patatagin. So dito makikita natin na si Jesus Christ nagmula po sa maharlikang dugo. Ngunit ipinanganak siya sa isang mababang lugar. Bakit po? Sapagkat siya rin po ay para sa mga mabababa. Na tulad natin, na hindi dapat. Dapat ay yung sila hari doon, mga presidente ang kilalanin, ngunit mas binababa ni Kristo ang kanyang sarili para sa mga mabababang tulad natin. Bakit po? Ikatlo na hiyas is the covenant lineage of Jesus Christ. Yung tipan. Now, tignan natin ang tipan. Pag sinabing tipan, basahin natin muli ang verse 1. Ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo, genealogy, the anak ni David, royal lineage, then anak ni Abraham. Tipan ng kaligtasan. Now, may tipan po kay David, pero ang titignan natin dito, bago pa lamang kay David, mayroon ng tipan ang Diyos kay Abraham. At ang tipan na ito ay makikita natin sa Genesis chapter 12. Basahin natin, panandalian, the Abrahamic covenant. Genesis 12, verse 1, 2, 3 lamang ang ating babasahin. Ganito ang sabi. Sinabi ng Panginoon kay Abraham. Now, si Abraham dito ay nakasama ang kanyang ama sa Ur. At ang kanyang ama ay talaga namang ito ay isang taong sumasamba sa mga idols. At si Abraham, alam niya rin, kabisado ng idols ng kanyang ama. Pero, tinawag siya ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Now, what is faith? Hebrews chapter 11, faith believes sa mga bagay na hindi pa nakikita, pero totoo. At itong ginawa ng Diyos kay Abraham. Hindi pa alam ni Abraham kung saan yung lupain na yun. Malawak na desierto yan. Pero he believes God. Kaya totoo ang panampalataya ni Abraham. Verse 2, ano pong pangako? Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Now remember, si Abraham dito ay ilang taon na? 75 years old. Matanda na siya. At ang kanyang asawa ay baog na si Sarah. At pinangakuan siya ng Panginoon na ikaw ay magiging lahi ng maraming bansa. Nagreklamo ba? Wala. Why? May pananampalataya. Okay? Minsan tayo, pag tinanong tayo sa ating mga wrong moves, nangangatwiran tayo. Why? Hindi ka naniniwala sa nagtutuwid sa iyo. Mas naniniwala ka sa sarili mo na mas makatwiran ka. Pero ang taong may pananampalataya, once ang Diyos ay nagsalita, no question at all. Ang sabi sa verse 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Anong nakita natin? Anong nakita natin? Abrahamic covenant. Wala tayo sa David's covenant sapagkat yung para sa Diyos. Pero nag-extend po una pa kay David ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng kanyang tao, sa lahat ng lugar, anumang lahi. Hindi lahat ng tao, kundi lahat ng lugar, lahat ng bayan na mayroon siyang mga tao.
Kaya all nations. So, ang kaligtasan po ay para sa atin din, hindi lamang sa mga Hudyo. Yan po yung Abrahamic covenant. Tayo po hindi mula sa royal, pero ang ating tagapagligtas ay under po sa royal priesthood. At tayo po'y naligtas sa pamagitan ng tipan ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya. Si Abraham believed God. So therefore, whoever believes in Christ is son of Abraham. Kaya tayo naging anak ni Abraham sapagkat tayo sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, lahat ng bansa ay pagpapalain. So ito yung umaaninaw, nag-overshadow sa redemptive history, kasaysayan ng katubusan na gawa ni Kristo. Kaya lahat po sa Old Testament, yan po'y tumutukoy sa kasaysayang katubusan ni Kristo at sa pagdating sa atin, the fulfillment of that promise. Ang mga tao noon, sila po'y naligtas because of that promise. At ang promise na yon ang siyang makapagliligtas sa kanila kay Kristo, ngunit they have to obey the law para sila po ay mapatawad sa kanilang present sin. Nakuha nyo? Kaya mayroon pong law, mayroon pong tinatawag na covenant of works, sapagkat kailangan nilang trabahuin ito, pero ang kanilang kaligtasan at through the promise sa atin naman is through the fulfillment of that promise. Abrahamic covenant. Kaya para po sa atin, as Christian, magalak tayo na ang plano ng Diyos na kaligtasan ay para sa lahat ng bansa. Hindi po every people, kundi lahat po ng bansa. Anumang lahi, mayroon pong maligtas at hindi lamang sa isang bansa o grupo tulad ng Hudyo. So yun po yung covenant, lineage of Jesus Christ. Then thirdly, kaapat mga kapatid, ay ang katapatan ng Diyos. Verse 1 again, andyan lang po naman, inimplied po dyan. Ito ang angkan, ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Ito po, statement of God's faithfulness. So ang talaang kanan o genealogy, mga kapatid, ay susundan natin sa susunod na pag-aaral, verse 2 hanggang 17. Dito po, sumusubaybay sa walang patid na angkan sa mga taong may depekto. Lahat po ng angkan mula sa verse 2 hanggang 17, makikita natin ito yung mga taong imperfect. Bakit po? Sapagkat si Jesus Christ ay para po sa mga imperfect. Walang itinatanging imperfect ang Panginoon. Nakita nyo? Romans 5:8. Kailan tayo kinamatayan ni Kristo? Kailan binuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa mga tao? While we were yet sinners, Christ died for us. Kaya nga dito po sa lineage na ito, sa lahing ito, may kita natin ang pagka-imperfect po ng pinagmulang lahi ni Jesucristo. Dahil si Kristo ay para sa lahat ng tao. So ito yung nagpapakita ng pagkasoberano ng Diyos. Sa kanyang pagkasoberano, gagawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin para sa kanyang layunin. Katuparan ng kanyang layunin at hindi katuparan ng bawat isang tao, kundi ang kanyang pagkasoberano alang-alang lang sa kanyang mabuting layunin para sa lahat ng tao. So ito po yung nagpapakita ng kanyang katapatan. Gumagamit siya ng mga imperpektong mga tao upang may sa katuparan niya ang kanyang perpektong plano sa buhay natin. So ano pong kahulugan nito sa atin?
mga kapatid. Kahulugan nito, hindi natin makikita na ang Diyos nag-fail. Makikita natin, from the beginning, yung katapatan ng Diyos sa buong kasaysayan. Yan ang Diyos na ating sinasamba. Kaya ang tanong sa atin, tapat ba tayo sa Kanya? Nasaan tayo kapag tayo po ay tinatawag ang sumamba sa Kanya? This day is not our day. This is God's day. At tungkulin ng mga tao na sumamba sa Kanya. Katapatan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kasiguruhan ng Kanyang katapatan sa kabila ng ating kawalang katapatan. God is faithful and remains faithful even though we are unfaithful to Him. Sino ba tayong hindi mahiya dyan? Gusto ba natin ang sanlibutan? Gusto ba natin ang ating sariling kagustuhan? Sundin ba natin ang utos si Satanas sa atin? Gayong ang Diyos natin ay tapat sa lahat ng sandali sa buhay natin? At nakikita natin sa history kung paano niya tinutupad ang lahat ng kanyang layunin para sa kabubuti ng kanyang mga tao. Then lastly, kalimang hiyas ay ang pag-asa. Pag-asa na matatagpuan kay Kristo. So in summary, mga kapatid, nakikita natin na ang genealogy ni Christ, ang kanyang lineage, makikita natin ang katapatan. Si Kristo ang tumupad ng lahat ng ito. At dahil siyang tumupad ng lahat ng ito, hindi natin masasabing ang Panginoon ay hindi tapat. Siya po ay tapat. Ang genealogy niya, talangkanan niya ay nagpapakita na si Jesus ang katuparan. Kapwa ng Hudyong pag-asa, Davidic king, at gayon din sa pandaigdigang pag-asa, Abrahamic blessing. Lahat po ng tao. Amen. Lahat po ng bansa. So, ang kapanganakan ni Jesus Christ ay ang tulay na nagpapatuloy mula sa lumang pangako hanggang sa panibagong page o pahina ng katubusan sa bagong tipan. Nakita niyo yung busilak ng araw sa umaga na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Wow! Umaga na naman. Yan po si Kristo. Because the gospel is Christ. Sa kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. At ang kanyang pag-iingat sa ating mga buhay. Kaya dito pa lamang sa atin ngayon, ano mang nagagawa nating kabulastugan na tayo po ay gumagawa ng hiwalay sa ating pananampalataya o sa ating kinagisnan o kaligtasan, kailangan nating ilatag muli ang ating pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya yung ultimong pangako ng Diyos. So ano pong mapupulot natin dito, mga kapatid, sa panimulain ng ating pag-aaral tungkol sa aklat ng Matthew? Una, ang Matthew 1:1 ay listahan ng mga pangalan. Ito'y isang deklarasyon ng katapatan ng Diyos. Hindi siya nagtatago sa atin ng mga lihim na kailangan nating malaman. But secret things belongs to God. But revealed things, nakasulat, belong to us and to our children. Lahat po na nakalista rito, talaan po ng mga angkan o lahi na ating pong makikita, nagpapakita ng pagkasoberano
at katubusang plano ng Diyos sa atin. So may kita natin ng Matthew, lahat po na nakasaad dyan, kasaysayan, mga himala, mga pagtuturo, may kita natin ito'y para sa ating kababuti. Kaya ang hamon sa ating ngayong umaga, search our hearts. Suriin mo ang iyong puso. Si Jesucristo ba ang hari at tagapagligtas ng iyong sarili, ng iyong buhay? Ano bang pag-asa natin? Saan ba nakasalalay ang ating pag-asa, ang ating dreams? Material things? Lahat ng mga ini-enjoy ng sanlibutan? Sa tao ba? Doon ba nakabata ang ating kagalakan? Suriin natin minsan ang ating puso. Well, nandito tayo sa mundo. Nag-i-enjoy tayo sa mundo, pero wag tayong magpaalipin sa mundo sapagkat tayo hindi mga taga-mundo. Enjoy! Pero wag magpaalipin. Wag gamitin ang ating sariling katwiran para labanan ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Dapat tayo magalak sa kagalakan na natagpuan natin sa Kanya. Bihira yon. Napakaraming tao naghahanap ng joy, nakakahanap ng happiness hanggang ngayon. Pero hindi nila matagpuan. Nandyan na. Pero hindi nila tatagpuan. Pagyamanin natin ang biyayang ito. Last verse, Galatians 3:29. Ganito ang sabi. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ay mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Kayo po nawa ang maluwalhati sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. At makita namin, Panginoon, ang iyong faithfulness sa amin. Na sa inyo lamang kami, Panginoon, magalak. At ang mga bagay sa mundo, huwag kaming paalipin. Ngunit ikagalak namin dahil po sa iyong biyaya. Ngunit higit, Panginoon, ibaon ang aming kagalakan sa iyong kadakilaang pagkasoberano sa aming pong buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.